Pilipinas, kumusta po kayo? Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo. Pinahintulutan na po ni Pangulong Bongbong Marcos, authorize niya na po ang Bureau of Internal Revenue na sundin itong subpina ng impeachment court at ipasa itong mga tax record ni Sara Duterte at ng kanyang may bahay, at naipasa na po yan. Ang alam ko, nasa Senado na po yan. Ay, nako po! Ito na, kumapit na kayo. Dahil maglalabasan na po ang pinakaayaw makita ng kampo ni Sara Duterte. Dahil once na makita yan ng mga DDS, once na makita yan ng mga DILIS, yung bilyones na transactions ni Sara Duterte, maging sila mapapaatras. Kasi ang portrayal, simpleng tao. Ang portrayal, hindi bilyonaryo. Yun pala, ako, umaasa ko ha, yung sinabi ni Trillanes, magkakatotoo yan. Ilan yan? 6.7 billion total transactions sa naglabas-masok sa kanyang bank account. Sa tingin ko, totoo yan. Kasi ang AMLC na mismo nagsabi, kumbaga, nagkaroon na po ng unang paglalabas dyan sa House of Representatives sa pre-trial, not pre-trial, no, clarificatory hearings na ginawa po ng House Justice Committee. Nakumpirma na po yan ng Anti-Money Laundering Council. Ano pa ngayon? Na magbubukasan na ng mga bank records. Sabi nga ni Sir Yayam, nabasa ko sa kanyang post, Yayam Dizon, no? Sabi niya, nung panahon ni ERAP, yung impeachment ni ERAP, ang binubuksan, envelope lang Pero ngayon, ka-coffee, ang binubuksan natin, box na. Tingnan nyo, ka-coffee, pakita ko sa inyo. Para may pag-usapan tayo dito sa box na to. Kung si ERAP, envelope lang, matindi itong si Sara Duterte. Box, at napakaraming bangko. Sabi pa ng kanyang mga kakampi, mga DDS senators, hindi naman ibig sabihin na unusual kasi nagsalita po yung mga bank managers. Sabi nila, sa tinagal-tagal nilang nagtatrabaho sa bangko, unusual po o hindi pangkaraniwan na mag-i-encash ka ng 125 million pesos at every time na mag-i-encash 125 million. Talagang walang iniwang bakas. Diba? Kasi pwede naman cash yan. Diba? Pwede namang cheque pala, not cash. Pero ang ginagawa nila sa Sara Duterte, dapat cash yan. Talagang walang bakas. Yes, hindi yan illegal. As of the moment, no, wala pa napapatunayan na illegality dyan. Or, tama, na pagiging illegal ng transaction na yan. Pero very unusual po yan. Kumbaga, ano yan, scheme? Ano yan, modus? Talagang dapat cash tayo ha. Kasi kung cheque-cheque yan, may records. Magkakaroon ng paper trail. At babalikan tayo dyan eventually. Hindi nila akala na ganito puputok itong issue na ito, na maglalabasan. Even yung mga acknowledgement receipts, ayan na, mga dinoktor lang pala yung mga pirma na yan, no? Anyway, balik tayo dito sa punto ko, no? Ito. Ewan ko kung nakita nyo na to online. For sure nakita nyo na, no? Kung sa ERAP nga ni, envelope lang, nakikita nyo po yung box na yan. Yan po yung financial records ni Sara Duterte. I don't think na ito na ang lahat yan, ha? Pero marami pa po yan. Sige, tingnan natin, ha? Ano ito? Metrobank box 1 of 2 confidential. Isa-isay natin ha. Yung mga label po ng box kasi nakikita naman po yan. So sa Metrobank, dalawang box. BDO, dalawang box din po ha. BDO box 1 of 2. Ibig sabihin dalawang box po yan. Metrobank, dalawang box. Security Bank box 1 of 4. 4 na box ka-coffee ito sa Security Bank. Meron din po sa PS Bank, 1 binder with 10 tabs. Ano tong kulay red na to? Of the Philippines? Anong logo ito? Hindi ako familiar sa logo na to. Hindi ko kasi mabasa. Yung kulay red na yan, tapos ganyan po yung logo. May label pero hindi ko siya mabasa, no? Of the Philippines? BPI ba to? Hindi maganda yung logo ng BPI Anyway, hindi ko mabasa kung ano yan. So yung nakikita nyo pong mga dokumento na ipinasa po sa Senado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 po yan. Ito po yung nakunan sa litrato, no? Metrobank, dalawang box. BDO, dalawang box. 4 na yan. Security Bank, 4 na box. That's already 8. Security Bank. PS Bank, isang binder with 10 tabs. 8 box. Tapos yung dalawang red na box, o 10 boxes, and 1 binder mula sa PS Bank. Metrobank, BDO, Security Bank, PS Bank, and yung red na bank na hindi ko alam ano to, BPI ba to? Pero mukhang hindi ito BPI 5 bangko po yan. Ang dami, no? 8 box at isang binder. Ang tibay talaga ni Sara Duterte dito, oo.
Ano pa tong iba? Mga USB ito. Ayan, the financial records ni VP Sara Duterte nasa Senado na. The Senate Impeachment Court has received the financial documents of Vice President Sara Duterte, her husband Menaces Carpio, and 20 entities cited in the subpoenas issued by the court. Kasi yung very specific coffee, no? Yung sinubpina, kumbaga hinihingi ng impeachment court. Di ba? Hindi mo pwede, sige, hindi mo naman pwede sabihin doon sa subpoena mo, lahat ng bank records, hindi pwede gano'n, nakaspecify po kung ano po mga bank records ang hinihingi, no? As of 12 noon on Thursday, ngayong araw po yan, the Office of the Clerk of Court received submissions from the Bureau of Internal Revenue and 4 banks, BDO Unibank, PS Bank, Metrobank, and Security Bank. 4 po yan. At ito po yung nilabas na litrato. Sabi nila fake news daw yan, ka-coffee. Yung itong nagsisirculate online fake news, hindi po fake news yan dahil yan po ay nilabas po mismo ng Clerk of Court ng Impeachment Court ng Senado. Daming bangko Bakit ganyan? Napakarami namang bangko yan. Okay lang yan, normal lang yan. Kasi kahit ako di ba? Ilan yung bangko mo, no? Kahit walang laman yan. Sige, mag-open ka sa bangko. Kasi yung payroll mo, no? Pwede mo naman ituloy yan. May savings ka. Yung iba, may checking bank. Yung iba, may deposit, etc. Maraming klase ng bangko yan. Ang tanong dyan, ilan ang laman ng kada bangko? And, legal ba yung laman na yan? Actually, mabilis lang mapapatunayan sa korte yan sa impeachment court. Mabilis lang yan. Kasi, may isang article, yung unexplained wealth. Diba? Unexplained wealth, sa Tagalog po, yung hindi maipaliwanag na yaman. Hindi natin sinasabi na ill-gotten wealth na yan pero hindi maipaliwanag. Kasi posible naman yan, kung maipapaliwanag ng council yan, ng grupo ni Sara Duterte, di ba naipaliwanag na yaman na yan. Common sense, di ba? Anyway, meron pong isang article o isang artikulo po dyan sa impeachment ni Sara, kasi 4 po yan, no? Yung unexplained wealth, yung hindi po maipaliwanag na yaman. And, yung sinasabi kasi ng defense, hindi ba yung mga DDS, honestly, ang sinasabi nila, bakit bubuksan ninyo yung mga bank records noong hindi pa naman Vice Presidente si Sara Duterte? Kasi ang punto nila, kung titignan mo, mukhang sige, valid, sige, sabi nila, no? Valid yung kanilang argument kasi nakalagay naman daw sa konstitusyon ay sa mga krimen na nagawa or sa mga violations, sige, wag krimen, no? Sa mga violations na nagawa po ng official na impeachable, in this case si Vice President Sara Duterte, during her tenure. Nung kasagsagan lamang po na siya ay nanunungkulan bilang presidente. So ang argumento ng mga DDS, bakit isasama niyo pa yung times na siya po ay mayor, siya po ay vice mayor ng Davao City? Bakit kailangan pang silipin yan? Bakit kailangan pa natin tingnan yung bank records niya na yan? Hindi naman siya vice presidente that time. Ito nga niyang explanation dyan, para may paliwanag nyo rin po, no? Sa mga nakikipag-argue sa inyo, no? Malinaw naman po ang investigasyon dyan. May mga Supreme Court ruling na po dyan, may mga precedent na po yan, na kapag ang tinutukoy mo ay ill-gotten wealth, titingnan mo yung mga previous records niya, bank records niya, at tingnan mo kung proportion ba yan. Kung noon ba, ganyan ba talaga yung kinikita niya? Noon titingnan mo yung past records niya. Kumikita ba talaga siya ng 1 billion a year? 1 billion pesos a year noon. So kung nangyayari yan previously, posibleng mangyari din yan ngayong Vice Presidente na siya. Pero kung ngayong Vice Presidente na siya, biglang umangat yung kanyang assets, biglang umangat yung kanyang yaman, pero previously, base sa past records, o base sa historical records ng kanyang mga bangko, hindi naman talaga siya kumikita ng ganyang kalaki, ano man pwede mong i-assume dyan? May ill-gotten wealth. Hindi may paliwanag unexplained. Hindi may paliwanag And then, bakit hindi mo i-allow na buksan yung mga lumang bank records na yan? Kasi, kung wala ka namang kasalanan dyan, bakit hindi ka maging transparent? Kung talagang kinita mo yan sa regular na paraan, kasi ang ibang argumento din ng mga DDS, abogado po yung kanyang asawa, malakas po kumita, okay. Hindi naman natin sinabi na hindi siya kumikita, malinaw po yan, mataas siya kumita dahil abogado po siya. But the question is, binabayaran ba ang tax niyan? Di ba? Dun, mapapatunayan ng tax records. Diyan papasok si BIR. O sige, sabi ninyo, malakas kumita si Carpio. Halimbawa, o kumikita siya ng 100 million a month. Sige, 100 million a month. Okay, show us proof yung 100 million a month na yan, illegitimate na income. May tax records yan.
Makikita natin yan sa tax records. Kaya nga, inallow na yan ng ating presidente, inauthorize na po yan ng ating presidente na masilip o makita po, magamit bilang ebidensya sa impeachment trial, ito pong mga tax records na yan. Inauthorize na ng ating presidente. Sabi ng ibang mga netizens, no, bakit naman kasi expected naman natin yan, talagang i-allow ng presidente? Malamang. Bakit pipigilan ng presidente? Kasi kung wala naman siyang ninakaw, bakit hindi siya maging transparent? Diba? Kung legal naman lahat ng pera na nandiyan, kung legal naman yung mga taxes na nandiyan, bakit siya matatakot? Diba? Kinabahan kayo, no? Kinabahan kayo bigla dyan. Oh. Kasi meron nga ning tinatago. Obvious naman yan eh. Saan dinala? Yung bulto-bulto na 125 million pesos, 4 na beses. May nababasa ako kaninang analogy, no? Kung titingnan mo yung pattern, pare-parehas eh. Okay, mag-i-encash 125 million pesos. Cash lahat yan ha, cash lahat. Kailangan kukunin ng bultuhan yan. Saan dadaan? Sa backdoor, hindi sa main gate, no? O sige, another check naman. Ilang buwan lang po yung pagitan yan ha. December, January, April, March ba yung ganun? O, 125 million pesos na naman. O, in cash na naman, cash. Cash ha, cash, cold cash. Saan napupunta yung mga pera na yan? Ka-coffee, confidential nga ni. Okay, sige, confidential nga, nasan yung recipients? Bakit irregular yung acknowledgement receipts ninyo? Isa pang punto ha. Ginamit daw po yan sa confidential operations. Halimbawa, si Mary Grace Piatos. O, recipient si Mary Grace Piatos. Magkano natanggap ni Mary Grace Piatos? For example, 125,000. Okay, chinek nila. Hindi nila alam na darating yung ganitong punto na mabubulilyaso sila sa confidential funds eh. O, check si Mary Grace Piatos. Walang single document na magpapatunay na tao si Mary Grace Piatos, na nag-i-exist si Mary Grace Piatos. Alam mo, may nilabag na agad na violation ang Office of the Vice President, ang grupo ni Sara Duterte. Kasi kapag alias, ka-coffee alias yan eh. Mary Grace Piatos yan, alias yan. Okay, sige. May guidelines sa paggamit ng alias. Kung alias yan, merong isang envelope o isang document na naka-sealed ha. Sealed po yan ha. Ando doon yung real identity ng alias na yan. Siyempre, you have to protect din yung asset mo, yung informant mo, etc. So, hindi mo i-declare yung kanyang totoong pangalan. Pero, meron yung attachment, isang sealed envelope or kung anumang dokumento yan, ando doon yung real name ng tao na yan, na alias yan. Di naman sa publiko yan eh. Paano may endanger yung witness na yan? In short, gawa-gawa nga ni yung mga pangalan na yan. Even yung NBI, they conducted this handwriting analysis. Okay ha? Kapit po kayo sa sasabihin ko. 5,000 po na acknowledgement receipts. Okay. Ano ibig sabihin ng acknowledgement receipts? Para mag-sample tayo, no? Halimbawa, okay, kapag bumili ka, may official receipt, di ba? Official receipt, alam niyo naman itsura ng official receipts, no? Kung walang official receipts, meron pong acknowledgement receipt. Simpleng papel lang. Okay, may nakalagay dyan, acknowledgement receipt. This is to certify or this is to acknowledge receipt of 125,000 signed by etc. In short, yung acknowledgement receipt, hindi siya yung typical na resibo. 'Di ba? Kundi gawang sulat kamay lang po 'yan. Yung iba may format 'yan, sa government may format 'yan. Hindi ko alam sa confidential funds, I think meron din format 'yan. And then lalagay mo yung buong pangalan mo doon, pipirmahan mo lang. Doon sa 5,000 ha, 5,000 napakaraming ano po niyan ha, resibo po niyan ha. 5,000 plus na resibo. Pwede natin i-assume na more than 4,000 people yan or baka 5,000 different people yan na nakatanggap po ng acknowledge ng pera na yan na confidential. Pero alam mo, sabi ng NBI, 7 lang. Tinignan nila yung mga sulat kamay doon sa mga peking acknowledgement receipts eh. 7 handwriting lang po. 7 unique handwritings lang. Ibig sabihin, 7 tao lang ang gumawa ng mga resibo na yan. Again, ilan nga yan? 5,000 plus po na resibo. 7 lang ang gumawa. May kalukuhan, di ba? Iisang ballpen na ginamit, iisang stroke na ginamit. Ang recipient, Luzon, Visayas at Mindanao, iba't ibang lugar, pero iisang ballpen yung ginamit. Yung diin, ganoon din. In fact, 11 days lang nagastos. Pero sabi ni Caramel Madriaga, hindi po totoo yung 11 days. 24 hours nga lang, naubos agad yung 125 million, i-dispose siya sa kung saan-saan. Tapos ikaw, DDS ka pa rin. Dilis ka pa rin. Sige, Sara ka pa din. Uy, naku naman, oo. O siya, sige. I-comment ko po ang inyong opinion, reaction sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Nasa Facebook, please like and follow. YouTube, subscribe. TikTok, subscribe. I'll see you ka-coffee in my next video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.